Praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Richard Gilasio. Minamahal tayo po lahat ay sama-samang manalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Samahan po ninyo o manalangin ang Diyos. Hallelujah, maglangis sa kanyang mapagpalang salita. Let us pray. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umaasa at nagtitiwala. Kalakip ng aming pagpupuri at pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan at pagpapalang pinagkaloob mo sa amin mula ng araw na ikaw ay aming paglingkuran hanggang sa mga oras na ito. Ang biyaya at pagpapala mo ay hindi natatapos, hindi nauubos, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong matamis na presensya na patuloy na kumikilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Patunay na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan at sa aming pag-aaral ng iyong banal at dakilang salita. Buksan mo, Panginoon, ang puso at isip ng bawat isa sa amin. Maunawaan namin ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Anoint thy words, Lord. Hallelujah. Put thy words in my mouth through leading prayer for our beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang sa aming paikinig. Demons of doubts and unbelief cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Shout hallelujah. Minamahal, malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo na po yung makabalik na po sa ating pong mga kinauupuan, minamahal, at tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Will D. Strand-Almeda, the Indian prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeda family, and pleasant maminamahal afternoon na po sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran dito po sa dako ng Zamboanga. Mga minamahal, salamat sa biyaya, pagpapala, pag-iingat, proteksyon ng ating mahal na Panginoon sa mga araw na nagdaan. Tunay na napakabuti, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ng paglilingkod sa Diyos, sabi ng mga minamahal, beloved Dr. Borja, isang espesyalista, isang doktor, mga minamahal na pinagaling, nakasumpong ng kagalingan sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang sabi niya, in serving the Lord, there's nothing to lose but everything to gain. Amen? Pawang biyaya, pagpapala kapag tayo po ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga beloved choirs, beloved musician, amen, sa lahat ng ating mga bisita, kung meron man, welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, busugin natin ang ating mga kaluluwa sa mga oras nito. And let's talk about the topic, the weapon of our warfare. The weapon of our warfare. Yung sandata ng ating pakikipaglaban. Amen? Sapagkat bilang Kristiyano, tayo po ay nasa gitna ng laban. Ito po ay tinatawag na spiritual warfare o kaya spiritual battle. Umaharap tayo sa isang digmaan ng ating katunggali, ang ating kaaway ay hindi natin nakikita. Amen. Amen. Napakahirap makipaglaban. Amen. Kung ang kaaway natin ay hindi natin nakikita, hindi natin alam kung saan tayo susuntok, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo haharap, paano tayo sasagang. Kasi hindi nga natin nakikita. Kaya ang sabi ng ating pinag-aaralan, in our time today, we are facing a battle, a kind of battle that we cannot obtain victory in our own. Hindi tayo magtatagumpay
sa ating sariling kapamaraanan, sa ating sariling lakas. We are facing a kind of battle that we cannot obtain victory in our own. Hindi tayo magtatagumpay ng ating sarili lang. At ang nakakatakot nito, gaya ng ating inyong napakinggan kanina, ang ating kaaway ay hindi natin nakikita. At the same time, they are powerful. At the same time, they are cunning. At the same time, they are intelligent. Sila po ay manliling lang. It means word mga minamahal, cunning. Manliling lang. Sila ay mandaraya. Pagdating sa word na deception, mga minamahal, ito ay pinag-aralan nila hindi lamang sa loob ng isang taon, thousands of years. Sila po ay natutunang mandaya. Kaya mga minamahal, kumbaga sa pandaraya, sila po ay napaka-eksperto na, mga minamahal. Amen. Everybody shout praise the Lord. Kaya we are facing a kind of battle that we cannot obtain victory in our own. It means kailangan natin ng mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. That's why tayo po'y dumadalo sa gawain ng Panginoon. That is the reason why na tayo po'y nagpupuri, tayo po'y nananalangin. Amen. Tayo po'y nag-aalay ng mga pag-aayuno. Sumusunod tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon upang taglayin natin ang pag-iingat ng Diyos. Sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon upang taglayin natin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Tumatalima tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon upang taglayin natin ang kalakasan na galing sa Diyos. Bakit? Tanging kalakasan lang na galing sa Panginoon ang magtatagumpay laban sa kapangyarihan ng kaaway. Maliban sa kalakasan at kapangyarihan na galing sa Diyos, amen, hindi tayo magtatagumpay man laban sa kaaway kahit kailan. Hindi tayo magtatagumpay. Kaya makita ninyo, yung mga worldly na mga tao, yung mga unbeliever na walang koneksyon sa ating mahal na Panginoon, mga taong hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, inaapi-api lang sila ng kaaway. Kung gusto ng kaaway, sipain sila, sisipain sila. Kung gusto ng kaaway, saktan sila, sasaktan sila. Kapag gusto ng kaaway, bigyan sila ng karamdaman, bigyan sila ng karamdaman. Kapag gusto ng kaaway, mga minamahal, sirain ang kanilang buhay. Kayang-kayang sirain ng kaaway ang kanilang buhay. Bakit? Walang Diyos na nagpoproteksyon sa kanila. Walang Diyos na nag-iingat sila. Hindi sila konektado sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makita mo, ang iba na andun sa ospital, pinahihirapan ng kaaway. Karamdaman, TB, leukemia, cancer, diabetes, iba't ibang uri ng karamdaman, sila'y pinapahirapan, inaalipin ng karamdaman, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. The weapon of our warfare, wala pong iba kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit ko po nasabi, mga minamahal, dahil sa salita ng mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng pananampalataya. At dahil meron tayong taglay na pananampalataya, tinaglay natin ang kapangyarihan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At dahil taglay natin ang kapangyarihan ng ating, we are so confident, amen, masyado tayong mga minamahal tiwala sa ating sarili dahil alam natin tapat ang Diyos na nangako na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Oo, ipapahintulot ng Panginoon na ma-encounter natin yung iba't ibang uri ng trials. Ipapahintulot ng Panginoon, ma-encounter natin yung iba't ibang uri ng pagsubok. Ipapahintulot ng Panginoon, ma-encounter natin yung tipong paglilingkod na halos hindi na natin kaya. Parang nararamdaman natin na wala dyan ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, but 100% we believe ng Panginoon ay palaging naandyan, mga minamahal. Sometimes, pinapahintulutan lang ng mahal na Panginoon na dumaan tayo sa pagsubok na below the belt, dumaan tayo sa pagsubok, mga minamahal, parang hindi na natin kaya, pero makita mo, mga minamahal, hindi ka pa rin pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Sa panahon na suko ka na, sa panahon na wala kang magagawa, makita mo yung pagtulong ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Gospel is the power of God unto salvation. Gospel have power falling and breaking down the stronghold of the enemy. Amen? Sabi rito ng ating pinag-aaral, ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan upang gibain, upang wasakin ang kuta ng kaaway, mga minamahal. Amen? Sa buhay natin, bakit noong una, nang hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, napakagulo ng buhay natin. Amen? Masalimuot
ang buhay natin. Wala tayong kapayapaan, wala tayong kagalakan. Amen? Walang katiwasayan ang buhay natin. Napakagulo ng buhay natin. Bakit? Sa puso at isip natin, pinagkukutaan ito. Amen? Pinagkukutaan ito ng kaaway. Pinagkukutaan ito ng masasamang mga espiritu. Hindi lang isang espiritu ang masamang espiritu ang nagkukuta sa puso at isip natin. Maraming masasamang mga espiritu ang nagkukuta. Amen? Nagkukuta sa isip natin. Nagkukuta sa puso natin. That is word stronghold. Amen? Stronghold. Kuta ng kaaway. So ang salita ng Panginoon, may kapangyarihan po ito para gibain, para wasakin ang kuta ng kaaway. Amen? Kaya, noong unang panahon, meron tayong tinatawag na compulsive behavior. Yung uncontrolled ba, mga minamahal na uri ng behavior na kahit ayaw mo, pero nagagawa mo pa rin dahil hindi mo ito kontrolado. That is word compulsive behavior. Uncontrolled na mga uri ng behavior. Amen? Ubod tayo ng sama, mga minamahal. Wala tayong takot mandaya, wala tayong takot manlinlang ng kapwa. Bahala na lang kung sino ang masagasaan natin, basta't makapanlamang tayo, magkapera tayo. Lahat ginagawa natin. Ubod tayo ng sama, pumapatay ng tao, amen, nanlalamang ng kapwa, amen. Punong-puno tayo ng galit, punong-puno tayo ng puot, punong-puno tayo ng ginanakit sa ating mga puso. Pinagkukutaan tayo, mga minamahal. Imagine, amen, ubod tayo ng lasinggero, babaero, lahat na lang ng ro. Naandyan na. Amen? Pinagkukutaan ang puso natin, ang isip natin, mga minamahal ng kaaway. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. But start from the very beginning, na nakilala natin ang ating mahal na Panginoon. Saan tayo nagsimula? Nakinig tayo ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat tayo, nagsimula tayo sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi ka nakinig ng salita ng Panginoon, wala ka dito ngayon. Bakit ka nandito ngayon? Bakit ka nagpapatuloy? Bakit ka nananatili? Bakit ka umiibig sa Diyos? Bakit tapat kang naglilingkod? Bakit mo binabata ang maraming mga pagsubok? Ito'y dahil sa salita ng Panginoon na itinanim ng Panginoong Jesus sa puso mo, itinanim ng mahal na Panginoon sa isip mo. Amen? Ang Diyos ang nagtanim ng kanyang salita sa puso mo. Ang Diyos ang nagtanim ng kanyang salita sa isip mo, mga minamahal. Nagkaroon ka ng malalim na pangunawa, pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lumalalim ang iyong pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa mga preacher na ginagamit ng mahal na Panginoon para mangaral. Kahit wala silang sweldo, wala silang bayad. Alam niyo sa ibang sekta at ibang denominasyon, ang mamahal ng bayad sa pastor every time na sila ay nagpipreach. Pero dito ang preacher natin, walang bayad, pero mainit, maningas silang nangangaral ng salita ng Panginoon. Yan po'y pag-ibig na galing sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Nagpapagal, mga minamahal, na walang hinihintay na kapalit. Handa tayong magsakripisyo, gumawa para sa ubasan ng mahal na Panginoon, na wala tayong hinihintay na anumang kapalit, mga minamahal. Ang nais lamang natin ay may bahagi yung pagpapalang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo nagsimula sa salita ng mahal na Panginoon. Natuto tayong magmahal, natuto tayong magtiwala sa ating Panginoon dahil sa kanyang salita. Say amen. Say amen. Natuto tayong umibig sa Panginoon dahil sa kanyang salita. Tama po ba? Kaya kung walang salita ng Panginoon, mga minamahal, hindi natin tinanggap ang salita ng Panginoon. Hindi natin binuksan ang puso at isip natin sa salita ng mahal na Panginoon, hindi tayo makakakilala ng lubusan sa Diyos. Amen? Hindi lalalim yung pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya nga, last Sunday, sinabi ko, mga minamahal, the more we know Him, the more we love Him. Amen? Lalong lalalim yung pag-ibig natin sa Panginoon habang lumalalim ang pagkakilala mo sa Diyos. Kaya't kung gaano kalalim ang pagkakilala mo sa Panginoon, ganun din kalalim ang pag-ibig mo sa Diyos. Pero kung gaano kababaw ang pagkakilala mo sa Panginoon, ganun din kababaw ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. So ibig sabihin, yung pag-ibig pala natin sa Diyos ay nakadepende sa ating pagkakilala at pagkaunawa sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Amen. Kaya kung feeling mo, Lord, bakit mababaw lang yung love ko sa iyo?
Ang sagot dyan, mga minamali, isa lang. Bakit mababaw ang pag-ibig mo sa Panginoon? Dahil mababaw ang pagkaunawa at pagkakilala mo sa Diyos. Pero pag malalim ang pagkakilala at pagkaunawa mo sa Diyos, malalim din ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Kaya we need to know Him better. Kailangan po nating mga minamahal palalimin yung pagkakilala natin. I-work out yan. Amen. Kagaya ng nagpapalaki ng katawan. Meron na silang katawan, pero lumalaki ang kanilang katawan dahil sila'y nagwo-workout. Hindi sila nagwo-workout para magkaroon ng katawan. Nagwo-workout sila para lumaki ang katawan. Kagaya sa atin, meron na tayong pag-ibig sa Panginoon. Pero kung gusto nating lalong lumalim yung pag-ibig natin sa Panginoon, ipagtrabaho mo, kapatid, upang ang pag-ibig mo sa Panginoon ay lumalim. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. 2 Corinthians chapter 10, verse 4, up to verse 5. Pakibasa po. Praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to verse 5. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into the captivity every thought to the obedience of Christ. Amen. Amen. Dito po minamahal sa ikalawang mga Korinto, kabanata po ay 10, talata po ay 4 hanggang 5. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Amen. Amen. Say amen. Palakpakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. God bless you po sa pagbabasa. Ang sabi ng verse 4, mga minamahal, for the weapon of our warfare are not carnal. Amen? Hindi po laman sa laman ang ating pakikipagdigma. Kaya kahit black belter ka, kahit taekwondo expert ka, magaling ka sa arnis, magaling ka sa judo. Amen? Amen? Hindi yan uubra sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Say, praise the Lord. Kaya, as a Christian, hindi natin kailangan yung ganyang uri ng mga expertise. Say amen. Hindi natin kailangan yung ganyang uri ng mga galing, mga kapasidad, kakayahan, skill. Hindi natin kailangan yan. Amen? Because in our warfare that we face, digmaan, mga minamahal-away, laban na ating hinaharap. Sabi pa nga ni Apostol Pablo, for the weapon of our warfare are not carnal. Hindi po ito carnal ang ating pakikipag-away. Tandaan po natin, mga minamahal, yung ating opponent dito, yung ating mga adversary dito, yung ating mga kaaway, mga kalaban natin dito, hindi natin nakikita. Kagaya ng sinabi ko, they are powerful, they are cunning, they are intelligent, mga minamahal. Hindi natin sila, mga minamahal, madadaig in our own might. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, sila ay makapangyarihan. We need power greater than their power. Kailangan natin ang kapangyarihan, higit sa kanilang kapangyarihan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dahil kung may taglay tayong kapangyarihan, at ang kapangyarihan na kanilang taglay, mga minamahal, ay mas malakas sa ating kapangyarihan. Hindi natin sila mo-overcome. Amen? Amen? We need power greater than their power. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, finally, my brethren, be strong in the Lord by the power of His might. Katapus-tapusan, mga minamahal, we are facing on the last days. Sa panahon natin ngayon, humaharap tayo, minamahal, sa mga huling mga araw. Amen. Nakakatakot itong mga araw na ito dahil habang makinig kayo, habang papalapit ang pagdating ng mahal na Panginoon, pahirap ng pahirap at pabigat ng pabigat naman ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan.
Kaya hindi natin kailangan ang paglilingkod na patumpik-tumpik lang. Ang nais ng mahal na Panginoon, yung totoong paglilingkod, yung paglilingkod na dibdiban. Huwag nating gawing biro ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang ating kaaway, mga minamahal, ay mga kampon ng kadiliman. They are powerful, they are intelligent, they are cunning. Sila'y marurunong, sila'y matitalino. Mga minamahal, sila'y tuso. Amen? Kaya hindi natin sila mapagtatagumpayan, mga minamahal, sa ating angking talino at kakayahan. Ang ibig sabihin, spiritual ang labanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nito, but mighty through God to falling down the stronghold, to break down the stronghold. Ang purpose, mga minamahal, ng kapangyarihan ng salita ng mahal na Panginoon. Bakit ko po nasabi na ang salita ng Diyos ay powerful? Bakit ko po nasabi na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan? Sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen? Ang Diyos ay salita. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kapag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang kanyang salita. Kapag nasa iyo ang salita ng Diyos, nasa iyo ang Diyos. Ano ang salita ng Diyos? Ano ang Diyos? Ang Diyos ay makapangyarihan kung papaanong ang kanyang salita na nakatanim sa puso at isip ng bawat isa sa atin ay makapangyarihan, katulad ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya, gospel, God's word is powerful, makapangyarihan. Ang salita ng mahal na Panginoon have power to break down, to falling down the stronghold of the enemy. May kapangyarihan para gibain ang kuta ng kaaway sa puso at isip natin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Nagkaroon ng changes ang buhay natin. Nagkaroon ng transformation ang buhay natin. That is because of gospel. Dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon, na ating naririnig. Everybody shout, praise the Lord. Salamat sa salita ng Panginoon na inaitanim. Imagine, dati-rating basagulero, nung marinig ang salita ng Panginoon, natutong umibig sa kapwa. Amen? Amen? Dati-rating magnanakaw. Amen? Pero nung natuto at narinig ang salita ng Panginoon, dahil may mga taong nagpagal para mangaral ng salita ng mahal na Panginoon, natutong magbigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito ng ating pinag-aaralan, we need God's mighty power to break down, to falling down the stronghold of the enemies. Ang sabi ng verse 5, mga minamahal, basahin natin, casting down, na siyang gumigiba ng maling mga haka. Yung gospel po, mga minamahal, have power to casting down false imagination. Gumigiba ng maling mga haka. Amen? Kaya kinakast out natin yan. Kapag nagka-cast out kayo, i-cast out ninyo yung mga false imagination. I-cast out ninyo yung mga false belief na nasa isip at puso natin dahil nababothered tayo sa paglilingkod, naiistorbo yung ating konsentrasyon. Mga minamahal, kapag merong lumilito, dahil ang totoong aral ay ipinangaral na ng ating kagalang-galang na pastor. Kapag may mangaral pa ng higit sa ipinangaral ng ating mahal na pastor, maaaring hindi na po yan sa Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ating mahal na pastor, natuklasan niya na yung totoong aral ng salita ng Panginoon. Bakit? Ilang beses na nag-fasting ang mahal na pastor ng 40 days, mga minamahal, and 40 nights without food. Amen? At siya po'y nag-alay ng iba't ibang ulit na araw ng pag-aayuno. At ang sabi pa nga ng testimony ng ating mahal na pastor, ilang beses na siyang, mga minamahal, nabasa ang buong Biblia from Genesis to Revelation, from Genesis to Revelation, from Genesis to Revelation. Dahil every time na nagfa-fasting ang mahal na pastor, salita ng mahal na Panginoon ang kanyang binabasa. At we believe, mga minamahal, na anumang sikreto ng mahal na Panginoon, i-reveal na po ito sa ating mahal na pastor. At ang turo na yon, ang sikreto na yon, na i-reveal ng Panginoon sa ating mahal na pastor, ito'y itinuro ng ating kagalang-galang na pastor sa kanyang banal na iglesia. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, gospel have power to casting down false imagination. Meron po tayong kapatiran na nalilito siya. Kung ating mahal na pastor ba ay totoong propeta ng Diyos. Sabi niya, mahal na Panginoon, dahil nakikinig siya kasi sa ibang aral. Amen? Sa ibang doktrina, ibang aral, tinutulig siyang mahal na pastor, na ang mahal na pastor ay kulto.
ang mahal na pastor ay false prophet. Nakikinig kasi siya. Kaya sa atin, hindi tayo ina-allowed. Kapag may maririnig tayong pangangaral ng ibang turo, ibang aral, huwag tayong makinig. Amen? Amen. Huwag kayong makinig dahil baka malason. Yan po ang purpose. Bakit hindi hinahayaan ng mahal na pastor na ang miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dumalo tayo sa iba't ibang mga fellowship? Amen? Dahil ang kanilang mga itinuturo doon, baka makalason sa ating mga pananampalataya. Dahil iba ang kanilang aral, iba ang kanilang mga turo, iba ang kanilang mga paniniwala. Kaya mga minamahal, sabi ng ating mahal na pastor, kung tayo po ay nasa isang lugar at walang gawain, magpuri na lang tayo, manalangin na lang tayo. Ngayon, mayroon ng live streaming, di manood na lang tayo ng live streaming. Kaysa dumalo tayo sa ibang fellowship, dumalo tayo sa ibang gawain, baka makapangaral doon na taliwas sa turo ng ating mahal na pastor, malalason tayo, mabibrainwash tayo ng maling mga turo, maling mga aral na ikakapahamak ng ating mga kaluluwa. Kaya ayaw ng ating kagalang-galang na pastor na tayo dadalo sa ibang sekta dahil baka pati ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay mailagay, mga minamahal ko, sa alanganing kalagayan. Amen? Very concerned lang ang ating mahal na pastor para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. At siya po'y nagpray, mahal na Panginoon, totoo bang pastor, totoo bang propeta ang aming mahal na pastor? Siya po'y natulog, mahimbing ang kanyang pagkatulog. Nagkaroon po siya ng malalim na panaginip. Ang kanyang nakita, minamahal, hagdanan papuntang langit. Amen? Sabi niya, mahal na Panginoon, ano ba itong aking nakikita? Isang hagdanan papunta ng langit. Maya-maya, may nakita po siyang isang matanda, mga minamahal. Amen? Isang matanda, mahaba ang buhok, puti ang buhok, mga minamahal, nakahawak ng tungkod. Paakyat, mga minamahal, papunta ng umaakyat, umakbang sa hagdanan. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, sino ang tao na yan? Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang tao na yan ay si Propeta Elijah. Amen. Nakikinig po kayo? Nandiyan pa kayo, minamahal? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang tao na yan ay si Propeta Elijah. Maya-maya, pagpikit ng kanyang mata, biglang dumilat. Ang nakita niya, mga minamahal, yung matanda, naging mahal na pastor, umaakit sa hagdanan. Sabi niya, mahal na Panginoon, anong ibig sabihin? Kanina matanda, tapos mahal na pastor na ngayon. Ang sabi niya, ang inyong mahal na pastor, ang espiritu ni Elijah ay nasa inyong pastor, na sa huling mga araw, ipapadala ko si Propeta Elijah upang papanumbalikin ang pag-ibig ng ama sa kanyang anak at pag-ibig ng anak sa kanyang ama. Amen. Pagkagising niya, iyak siya ng iyak. Salamat, mahal na Panginoon. Yung kanyang maling haka, na ikakapahamak na sana ng kanyang kaluluwa, binuksan ng Panginoon ang kanyang pangunawa. Kaya kapag tayo po'y nalilito, tayo po'y naguguluhan sa maling mga turo at maling paniniwala, lumuhod tayo sa isang tabi, itaas natin ang ating mga kamay, hingin natin yung guidance ng Holy Spirit. Why? Because only the Holy Spirit can teach us into the whole truth. Tanging Espiritu lang ng Panginoon ang magtuturo sa atin ng buong katotohanan. Hindi tayo ililigaw ng Espiritu ng Diyos. Do you believe in that? Say amen. Say amen. Hindi tayo ililigaw ng banal na Espiritu. Because Holy Spirit can teach us to the whole truth. Ituturo sa atin ang buong katotohanan. Amen? Hindi pastor ang magtuturo sa iyo ng buong katotohanan. Kung ang ating mahal na pastor, isa siya na nagtuturo ng buong katotohanan, lalo't higit ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya I suggest, kapag tayo po'y nakukonfuse, kapag tayo po'y nalilito sa maraming mga bagay, mga minamahal, manalangin tayo sa mahal na Panginoon na sa magitan ng kanyang banal na Espiritu, ituro sa atin ang buong katotohanan. So, gospel have power to casting down false imagination. At ang sabi rito, gospel have power to casting down high thing that exalted itself against the knowledge of God. Gumigiba yung salita ng Panginoon ng mga bagay na matatayog na nagmamataas laban sa karunungan ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil may mga turo, may mga doktrina
nataliwas na sa karunungan na itinuro ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ginigiba ng kaaway yung maling mga turo kapag ipinapangaral natin ang buong katotohanan. Kapag walang takot nating ipinapangaral kung ano ang totoo na nakasulat sa salita ng ating mahal na Panginoon. At ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ang sabi rito, God's mighty power, gospel, have power to bring into captivity every thoughts that obedience to Christ. Sa 5, nang siyang kumigiba ng maling mga haka at ng bawat bagay na matatayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang bumihag sa lahat ng pag-iisip upang tumalima kay Kristo. Salamat sa mahal na Panginoon na isa tayo na nabihag ng mahal na Panginoon. Nabihag niya ang isip natin, nabihag niya ang puso natin, at dahil nabihag ng salita ng Panginoon ang puso mo at isip mo, natuto kang tumalima kay Kristo, tumalima sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yan po yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kapangyarihan ng salita ng Diyos. In Luke chapter 8, verse 1 and verse 2, at that very moment, ang mahal na Panginoon nag-i-evangelize. Town by town, city by city, nangangaral ang mahal na Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo. Amen? At wala po siyang ibang ipinapangaral, kundi ang salita, ang ebanghelyo ng kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang ebanghelyong ito na kanyang ipinapangaral, ito ang ebanghelyo na ating tinanggap. Basahin natin Luke chapter 8 verse 1 up to verse 2. Ating pag-aralan, mga minamahal, ang bunga ng pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. From the book of Luke chapter 8, verse 1 to verse 2. And it came to pass afterward that he went throughout every city and villages, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him. And certain women which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils. Amen. Aklat ng Lucas, Kabanatay 8, talata po ay 1 hanggang 2. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria, na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. God bless you po sa pagkabasa, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia sa chapter 8 from the book of Luke, verse 1, ang sabi dito, mga minamahal, and it came to pass after that he went throughout every city and every village, preaching and showing the good tidings. Siya po ay pumasok sa mga lugar, bayan sa bayan, syudad sa syudad, every village. Ang sabi rito, mga minamahal, preaching and showing the good tidings of the kingdom of God, and the 12 apostles was with them. Yung mga apostoles ay kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po siyang ibang ginawa, mga minamahal, in His ministry for almost 3 years na ministry ng ating mahal na Panginoon, 3 taon na kanyang ministeryo. Iginugol niya ito sa pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa pangangaral ng salita ng kaharian ng langit. Diyan niya ginugugol yung kanyang 3 taon, mga minamahal, dito sa ibabaw ng lupa. Dahil pagkatapos ng 3 taon, 30 years old, siya po ay tumanggap ng baptism through John the Baptist. At pagkatapos noon, nadagdagan pa ng another 3 years, mga minamahal ng ministry ng ating mahal na Panginoon. Sa loob ng 3 taon, ipinangaral niya ang salita ng kaharian ng langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa pangangaral niya,
ng salita, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. In verse 2, ang sabi rito, mga minamahal, "And certain woman which had been healed of all evil spirit." Meron pong ilang babae, dahil sa kanilang pagtanggap sa Ebanghelyo, pagtanggap sa mabuting balita, pagtanggap sa salita ng Diyos, mga minamahal, patungkol sa kaharian ng langit, ang sabi ng Biblia, merong ilang babae na pinagaling sa masasamang mga espiritu. At sabi ng Biblia, at sa kanilang mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Hallelujah! Kababaeng tao. Pero 7 demonyo ang nasa kanya. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ano kayang mga demonyo yung nasa kanya, no? Amen? Siguro, demonyo ng pagkasinungaling. Kasi si Maria Magdalena, prostitute po ito. Isang kalapating, alam niyo yun? Isang kalapating mababang lipad. In other words, hostess. Ganun ang buhay ni Maria Magdalena before na kanyang nakilala ang mahal na Panginoon. Imagine, biblically, it is written in the Bible na yung lumabas sa kanyang espiritu ay 7 masasamang mga espiritu ang nananahan sa kanya. At dahil sa kanyang pagtanggap ng Ebanghelyo at salita ng Panginoon, yung 7 masasamang espiritu na naghahari sa kanya, ito'y lumabas, mga minamahal. Kababaeng tao, 7 masasamang espiritu ang naghahari sa kanya. Amen? Amen? Siguro nandun ang espiritu ng pagkasinungaling, espiritu ng masamang espiritu ng pandaraya, masamang espiritu ng panlalamang. Amen? Masamang espiritu ng pangangalunya. Everybody shout, praise the Lord. Ilan pang espiritu ang nasa kanya? The question is, nung kayo'y nakakilala sa Panginoon at tumanggap ng bautismo sa tubig na nampalataya sa salita ng Diyos, ilan kayang masasamang espiritu ang nasa inyo na tumakas dahil sa Ebanghelyo at salita ng Diyos? Di ba? Ang iba sa atin, ubod ng sama. Everybody shout, praise the Lord. Ubod tayo ng sama, ubod tayo ng makasalanan. Ang akala nga natin, hindi na tayo mapapatawad ng Diyos dahil ubod ng itim, ubod ng pula ang ating kasalanan. Kagaya po, mga minamahal kay beloved Colonel Muhammad Baser, ang sabi niya, mahal na pastor, napakasama akong tao. Ako isang taong makasalanan. Napakarami ko ng kinitil na buhay at pinatay. Mapapatawad pa ba ako ng ating mahal na Panginoon? Sabi ng mahal na pastor, magsisi ka ng buong puso. Gaano man kaitim, gaano man kapula, ang iyong kasalanan ay kaya kang patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ang mahal na Panginoon lang ang merong kapasidad na magpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga, ilan kayang masasamang espiritu ang lumabas sa atin, mga minamahal, nung tayo po ay tumanggap ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil lahat ng masasamang ugali ay masasamang mga espiritu. Lahat ng karamdaman ay masasamang espiritu. Espiritu ng leukemia, espiritu ng diabetes, espiritu ng mga minamahal, masasamang espiritu. Yung mga karamdaman na yan ay masasamang mga espiritu. Kaya every time, mga minamahal na nagka-cast out tayo, i-cast out natin yung evil imagination, i-cast out natin yung unbelief, i-cast out natin yung mga pag-aalinlangan, i-cast out natin lahat, mga minamahal, na nagiging paraan ng kaaway upang tayo manlamig, manlumo at manlupaypay sa paglilingkod sa ating mahal na pangalanan natin isa-isa. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, it means that our outward and inward transformation, it has happened when the gospel of God intercede in our lives. Amen? Yung transformation ng ating inward and outward, amen, transformation, ito po ay nangyari, mga minamahal, sa panahon, amen, na hinayaan natin ang salita ng Panginoon ay pumasok sa ating mga puso at pumasok sa ating isip. Doon nagsimula yung ating conversion. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nagugulat ka noong unang panahon, bawat period ng salita mo ay puto seko, puto maya. Napansin niyo yun? Amen? Hindi tayo nakakapagkwento ng walang mga minamahal. Puto seko, puto maya. Talagang grabe yung ating pagmumura. Ha?
Hindi pa nga tayo naglilimuglog. Yung pagmumura, parang tubig na ating linilimugmog lang. Napakadali sa ating magmura. Hindi kasi natin alam that every idle word comes out in our mouth, it brings to judgment. Hindi natin alam yun eh. Na bawat walang kabuluhang salita, masasamang uri ng salita na lumalabas sa ating labi ay dadalhin sa araw ng paghatol ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong kaalam-alam doon. Kaya every time na tayo nagsasalita, amen, puro pagmumura, puro kasinungalingan. Lalong-lalo na kung mayroong isang galon na tuba sa ating lamesa, masarap ang pulutan. Amen? Talagang yung lahat ng kahambugan, say amen, lahat ng brother. Oh, totoo eh. Everybody shout praise the Lord. Lahat ng kahambugan, lahat ng kasinungalingan, mga kwentong wala namang katotohanan. Amen? Mga kwentong gawa-gawa lang. Everybody shout praise the Lord. Grabe yung pagmamalaki natin. Makapandaya tayo ng 500 piso, ikinikwento pa natin. Amen. Nakapanlamang tayo, ikinikwento pa natin. Amen. Samantalang ngayon, ingat na ingat tayo mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Dahil naunawaan na natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Yun po ang bunga ng salita ng ating mahal na Panginoon. Inward and outward transformation, it is happen when the gospel of God intercede in our lives. Nung magsimulang pumasok ang salita ng mahal na Panginoon sa puso at isip natin, doon nagsimula yung transformation natin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat merong pang natitira, tama ba? May natitira pa? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dapat yung natitira na yan ng mga kunin na natin. Diba? Dahil baka biglang tumunog ang huling tunog ng trumpeta sa isang kisap mata, biglang dumating ang Panginoon. Amen? Naandyan pa yung kahinaan mo. Sasabihin mo, Brad, alam mo, Brad, noon, kiss-kiss akong uminom. Ngayon, buti-buti na lang, Brad. Amen? Noon, Brad, kaha-kaha. Pero ngayon, 2 stick na lang. Ha? Tinitipid. Everybody shout praise the Lord. Alam po ninyo, walang pagkakaiba yan. Isang stick, isang kaha, walang pagkaiba yan. Isang bote, isang case, walang pagkakaiba yan. Sabi ng Biblia, huwag tayong uminom ng alak na makakalasing, bagkus magpakalasing tayo sa Espiritu ng Diyos. Amen? As long na uminom ka, pwede tayong uminom. O, Brad Joe, pwede palang uminom eh. Ng soft drinks. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Inom tayo ng tubig. Pero once na uminom ka ng alak na makalalasing, anong masisira kapag uminom ka ng alak? Ha? Anong masisira? Baga, atay. O, atay. Kapag magsigarilyo ka, anong nasisira? Baga. Amen? Anong sabi ng Biblia? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Ang sino mang magwasak sa templo ng Panginoon ay wawasakin din ng ating mahal na Panginoon. Inom ka ng inom, sigarilyo ka ng sigarilyo. Ano ang sinisira mo? Ang baga mo, ang atay mo ang iyong sinisira. Kapag sirain mo dahil yan ay templo ng Diyos, wala kang kaalam-alam habang umiinom ka, sinisira mo ang templo ng Diyos. Wala kang kaalam-alam na habang nagsisigarilyo ka, sinisira mo ang templo ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng aking nabasa, every one stick of cigarette, it lose 1 minute and 15 seconds of your life. Every one stick of cigarette. Imagine ha? Isang stick lang ng cigarette, nawawalang 1 minuto, mga minamahal, amen, and then 15 seconds of your life. Sinisira mo ang templo ng Diyos, pinapatay mo ang templo, nangangatwiran pang iba. Brad, wala na bang sinabi sa Biblia na bawal uminom, bawal magsigarilyo? Yes! Walang sinabi sa Biblia na bawal magsigarilyo. Amen? Pero recorded in the Bible that anyone, mga minamahal, who defile the temple of God, him shall God. Sisirain mo ang templo, sisirain kayo ng Diyos. Kaya't ang nangyayari, mga minamahal, right after a few years, 5 years, 6 years, sa pag-iinom mo at pagsisigarilyo, magulat ka na lang. Mga minamahal, susuka ka ng dugo. Pasintabi lang po sa kumakain, ano po, mga minamahal. Magugulat ka na lang, naninilaw ka na dahil sira na ang iyong atay.
Ganun ang nangyayari, mga minamahal. Sinisira mo ang templo ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y tinuturuan ng Ebanghelyo at salita ng Panginoon. Umiwas tayo sa mga mainuming makalalasing. Umiwas tayo sa bisyo, mga minamahal, dahil sisirain natin ang templo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kapag sirain mo ang templo ng Diyos, sisirain, wawasakin ka rin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mula nang tayo po'y tumanggap ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, transformation comes into our life. It is happen when the gospel of the Lord intercede in our lives. Nangyari po yun nung magsimula nang pumasok ang salita ng mahal na Panginoon sa puso at isip natin. Ngayon, anong tawag sa atin? Born again? Amen? Bakit ka naging born again? Anong ibig sabihin ng born again? Pagpakataong muli. Amen. Ikaw ay bagong nilalang na. Ikaw ay bagong tao na. Sabi ni Nicodemo, papaanong maging bagong, papaanong ipinanganak muli ang isang tao? Babalik ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina at siya'y magiging bagong taong muli? Bagong ipinanganak muli, mga minamahal? Ang akala niya'y literal, na bago tawaging ipinanganak muli, born again, papasok muli sa sinapupunan ng kanyang ina at muling ipapanganak. Yun ang kanyang pangunawa. Literal, hindi po niya alam na kapag tinanggap natin si Kristo, ang kanyang salita, tumanggap tayo ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at talikuran natin ang lahat ng ating maruruming mga lakad. Tayo po'y mga bagong nilalang na sa harapan ng mahal na Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na sa uling pagtunog ng trompeta, lahat tayo'y aakyat sa langit at makakapiling doon ng mahal na Panginoon. Walang katapusang kagalakan, walang katapusang kapahingahan, walang katapusang kapayapaan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang gantimpala ng Diyos sa mga taong iniingatan ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Sa mga oras dito, iawitan natin ang mahal na Panginoon. Pasalamatan natin na narinig natin ang Ebanghelyo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa salita ng Diyos, natuto tayong umibig sa mahal na Panginoon. Natuto tayong magpahalaga sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil sa salita ng Panginoon, natuto tayong umasa sa Diyos. Na kahit may pagsubok, kahit may problema, kahit may kahirapan, kahit tayo po'y nagigipit, nananatili pa rin tayong nagtitiwala at umaasa sa mahal na Panginoon. Dahil sa salita ng Panginoon na bago ang ating mga buhay, mula sa ating paglabas na anyo hanggang sa kaloob-looban ng ating anyo, binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ay dahil sa banal na salita ng mahal na Panginoon, gospel. That is the weapon of our warfare. If you want victory, gusto mo ng tagumpay, baka minamahal, manatili kang umibig at nagpapahalaga sa mga banal na salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Sabi ng salita ng mahal ng Panginoon, iukit mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Itali mo sa saliig mo ang salita ng mahal ng Panginoon. Dahil kung iingatan mo ang karunungan sa salita ng Diyos, iingatan ka ng karunungan na yan. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras dito. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang upang tayo'y matutubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako magkasalanan mo. Tayo mo yumawin sa mahal na Panginoon. Maging sa lupa at sa langit man, siya aking pupurihin, lagi kong aawitin.
ako'y makasalanan tinubos. Salamat, Lord. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking purihin, lagi kong Nagkira niya pagmamahal. Siya'y aking purihin, lagi kong awitin. Nagkira niya pagmamahal. Nagkira niya yes. Salamat, Lord. Salamat sa ilang pag-ibig kabagan. Minamahal sa oras nito, tayo po'y sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. Kalakip sa ating panalangin ang ating taos pusong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang biyaya at pagpapala. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, na naunawaan namin ang iyong kalooban dahil sa iyong mga banal na salita. Salamat, Panginoon, sa pangungunang pangangaral ng aming mahal na pastor. Ipinaunawa mo sa amin ang iyong kalooban sa mga ngaral na iyong ginamit, iyong kinasangkapan upang magturo at magmulat sa amin ang buong katotohanan. Kami natutong umibig sa iyo, mahal na Panginoon. Tinuruan mo kaming magtiwala. Tinuruan mo kaming manalig. Tinuruan mo kaming manampalataya at umasa sa iyo, mahal na Panginoon. Tinuruan mo kaming umibig, magmahal sa iyo, mahal na Panginoon, at buong pusong ganapin ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong banal na salita, mahal na Panginoon, na nagbago ng aming puso, nagbago ng aming isip, nagbago ng aming buong buhay sa pagtalima sa iyong kalooban. Salamat, Lord, hallelujah, na binuksan mo ng aming puso pang maunawaan namin ang salita mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin para po sa ating mga kahilingan, mga kami na mahala sa point of contact. Ating pong ipatong ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte po ng ating katawan na may mga karamdaman. Tayo po'y may mga problema, mga kami na mahal. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay sa lahat po ng ating pong mga webcast viewers, sa inyo pong mga screen, mga kami na mahal, sa inyong mga gadget. Ilagay po ninyo inyong mga kamay at samahan po ninyo kaming manalangin. Hallelujah. Mapagpalang Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalang Kristo Jesus. Sa mga oras na ito, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa aming mga ulo, maalapain sa punang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, mahal na Panginoon, ang lahat ng demonyong hadlang, gawat na lang ng kaaway, demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty began, sickness be healed, infirmities cast out, demonyong maling haka sa aming puso, maling haka sa aming isip, malang paniniwala, mahal na Panginoon, ay sawayin mo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, cast out right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa oras nito. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, and jump 3 times. Express our love, Lord, there is Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At tayo po'y tuloy-tuloy na po, minamahal.